Hi moms! For today's vlog ay samahan nga ninyo akong bakbakin na itong mga foam bricks dito nga sa aming loob ng bahay. Hindi ko pa nga sana plano yan tanggalin, kaya nga lamang ay madami na nga ang spot na mga sira-sira na yung nakalagay na foam bricks. At eto na nga dumating na ang araw na kailangan na nating bakbakin. 16 liters na nga pala yung binili kong pintura para itong loob ng bahay ay mapinturahan na nga lahat. Expected ko na mahirap nga tanggalin ito dahil nga hindi naman design sa makikinis na pader itong foam bricks. Sa magagaspang talaga ito dapat itatakid. Pagkatanggal ko nga pala ng mga kurtina sa may bintana namin ay inumpisan ko na nga kaagad dito sa may gilid ng pintuan namin ang pagtanggal. Buong kabahayan namin dito sa baba ay puro naka foam bricks nga mga moms. Yung sa kitchen lang namin ang hindi. Enjoy naman ako nung una at nung bagong takid pa lamang ito dahil napakaganda naman nga. Hindi pa ako nagba-vlog nung itinakid ko ito mga moms 2 years ago. Nag-start ako mag-vlog ay December 2021. Ito yung mga tinakid ko ay bandang October. Wala pa akong vlog noon. Bago pa nga mauso yung mga ganitong foam bricks na bina-vlog ay nauna na talaga ako diyan. Nagpatulong na din nga pala ako dito sa daddy engineer dahil wala pa naman siyang trabaho at hindi pa nga umaalis. Face by face nga pala ang gagawin namin mga moms dahil hindi talaga kakayanin kung ilalahat mo ito ng sabay-sabay ng pagtatanggal. Ang unang plano ko talaga ay yung labas ng mga kwarto sa taas ang aming unang tatanggalan. Sabi nga ng daddy engineer ay ito na daw nga ang unahin, gawa ng ito ang unang mabubungaran pagpapasok ko ng loob ng bahay namin. Struggle is real talaga mga moms ang pagtatanggal nito. Kung hindi nga kami gumagamit ng spatula at kutsilyo ay hindi ito kaya kung daliri mo lamang ay papantanggal mo, tiyak na ang kuko mo'y masisira. Madali ko nga lamang palang natanggalan dyan sa may gilid ng poste dahil nung time na wala pa nga kaming kisame ay may tumutulo nga dyan sa may bubong. May mga spot talaga na nababasa nga yung foam bricks kaya naman meron pang tubig sa loob ay mabilis nga yung matanggal. Kaya naman kahit pa paano medyo nakatulong din nga sa akin para mapabilis ko nga matanggal itong mga nasa may gilid ng poste. Sinabi ko nga sa daddy engineer na madali nga pala kung tanggalin ito kapag mayroong tubig. Abay sabi nga sa akin basain daw muna namin. Aba, hindi na nga kako yun i-epekto dahil kaya lamang kako ito nabasa ay gawa nga nung sa tagas ganang ulan. Kaya naman heto nga kahit hirap na nga kami ni daddy engineer ay diretso for the goal nga kami. Ang pinaka-goal ko talaga ay bago nga matapos itong month ng January ay matapos ko lahat ng pinturahan itong mga pader sa baba. Hindi ko na nga pala ito iuupa mga moms dahil kayang-kaya ko naman ito at magastos din nga talaga ang magpalibor ng mga ganitong pagpipintura. Swerteng-swerte na nga nitong si daddy engineer sa akin dahil bukod pa nga sa stay at home mom ako ay di kay nakatipid pa nga siya ng pintor. Naunahan ko na nga palang magtanggal si daddy engineer dahil madami ang spot na may mga tubig ang loob ng foam brick. Doon sa may gilid ng pinto ay napakahirap nga magtanggal doon dahil tuyong-tuyo gayong area na yun ay dikit na dikit talaga ang foam bricks. Dito lang naman talaga mahirap mga ma'am sa pagtatanggal nga nitong mga foam bricks pero yung maiiwan na mga nakadikit diyan ay napakadali lamang naman tanggalin gamit nga ang thinner. Kung matatandaan nga ninyo mga ma'ams nung nagpakisami kami, di yung mga dilaw ang poste na yaan ay may mga foam bricks nga yaan, nasampulan na nga namin yan ng thinner kaya naman proven na thinner nga ang pinakamadaling pantanggal nitong mga dikit ng foam bricks na ito. Nakaalis na din nga pala si daddy engineer diyan at ako'y nagsarado naman na ng pintuan habang ako'y nagtatanggal nitong mga foam bricks. Pagkatapos ay binuksan ko na din nga ang ilaw, gawa ng sarado nga ang pinto ay medyo madiliman din. Gustong gusto ko na nga itong tapusin ngayong umaga para nga akako kinahapunan ay di kay magpipintura naman ako pagkatapos ko nga matanggalan ng mga dikit-dikit itong pader. Bibigyan ko talaga ng time ang sarili ko para nga dito sa pagtatanggal nito at pagpipintura. Kahit sobrang hirap talaga nito mga moms ay pupursigihin ko nga itong matanggal dahil nung magtakid naman ako dito ay di kay ako lamang din naman yun. Kaya naman kung gaano ko nga ito pinagtiyagaan nung bago ko ito mailagay ay tsatsagayin ko din ngayon ng pagtatanggal. Ginusto ko rin naman ito at nagandahan din naman ako nung una kaya wala na akong dapat ireklamo pa at kundi tanggalin na lamang. Pasalamat na lamang din nga ako dahil kahit pa paano ngayong pagtatanggal na ay tinutulungan nga ako ng asawa ko mantalang nung nagtatakid nga ako ay solo flight din man din. Anyways, malapit-lapit na din nga pala akong matapos ang pagtanggal ng foam bricks diyan sa may kabilang pader. Ang nagpapatagal lang talaga diyan ay yung sobrang dikit na dikit nga sa pader mo. Mga moms, hindi nga pala advisable ang foam bricks sa mga makikinis na pader dahil sobrang dikit talaga ng mga yan. Etong mga ganitong foam bricks ay nakadesign talaga sa mga gaspang na pader. Para kapag tinanggal ninyo ay wala nga didikit doon dahil magaspang nga. At kung kayo ay hindi pa rin mapigilan at magpaplano pa rin maglagay ng mga ganitong foam bricks, ay ilagay nyo na ang loob ninyo na mahihirapan din kayo later on pagtanggalan na. Sa mga may foam bricks naman diyan ay siguraduhin ninyo na patatagalin nyo din naman para mas ma-enjoy naman ninyo yung paglalagay nga ng ganito. Ako naman ay na-enjoy ko na nga ito dahil lampas na nga ng 2 taon. Anyways, nakabalik na nga pala ulit si daddy engineer. May sinilip lang siya dun sa kanyang trabaho ay nung makita nga na wala pang naghahakot ng buhangin ay bumalik nga para ako'y tulungan. O diba? Napaka-supportive na asawa. Eto nga palang mga bandang taas ang aking tinatanggal tapos yun sa may mga bandang pababa si daddy engineer naman doon.
Kahit kadalasan ay hindi nga kami magkasundo nitong asawa ko, ay minsan ay sinusuportahan din naman ako sa aking mga gusto. Katulad nga nitong pagtatanggal ko ng foam bricks, unang-una ay ayaw pa nga din niya yung patanggal lahat, yung may mga spot nga lamang daw ng sira ang aking pinturahan. Nagulat nga siya kahapon nung may dumating na pintura. Kaya man, heto nga at hindi na nga ako pinigilan at sinusuportahan na lamang ako din sa aking gagawing pagme-makeover nga nitong aming bahay. Excited na din nga ako mga mams na matapos ko ito dahil maraming ang nag-PPM sa akin at nagre-request nga ng house tour. Aray, may pa-house tour na si madam. Sabi ko nga dun sa mga nag-PM sa akin ay wait lang po dahil tatapusin ko nga muna ang pagpipintura dito nga sa loob ng aming bahay. Sa mga bagong followers ko nga po pala diyan na mga hindi pa napapanood yung ibang mga mini vlogs ko, itong aming bahay po dati ay decolores nga. At isa nga sa naging achievement ko bukod pa sa pagdami ng aking followers ay ito nga pagpapakisame at pagpapapintura dun sa may bandang taas namin. Kung sa iba ay hindi matatawag na achievements yung mga pagpapagawa sa bahay, pero para sa akin na stay at home mom ay napakalaking achievements talaga nun dahil pinaghirapan ko kung bakit nga nagkaroon kami ng kisame. At kahit papaano nga ay nakakabili nga ako ng pautay-utay ng katulad nito, pintura. Kada sahod ko kahit na hindi ako monthly sumasahod, ay meron nga akong nailalaan para dito nga sa pagme-makeover ng loob ng bahay namin. O diba, malaking katulungan yun. Kinakarir ko na nga itong pagiging stay at home mom at itong aking pagdi-DIY ay isa talaga sa nakakatanggal din nga ng stress. Wala naman sigurong stay at home na hindi maayos sa bahay. Bukod nga sa paglilinis at pag-organize ng bahay ay itong pagdi-DIY ay isa din sa gustong-gusto ko talagang ginagawa. Kahit pa nga baga natin iuutos o iuupa ay kung kaya naman nating gawin, diga mga moms? Kapag madiskarte ka nga at maarimuhanan sa pera ay nako, kakayanin mo yung i-DIY at hindi mo na yan iuupa. Mas napapadali talaga ang ating mga gawain mga moms, lalong-lalo na nga kapag naandyan ang ating very supportive husband. At eto na nga, tingnan nyo naman ang aming mga natanggal, tambak na nga ang kalat, pero satisfying naman kapag nakikita mo nga na mayroong natatapos sa iyong ginagawa. Habang si Daddy Engineer naman ay nagtatanggal diyan sa may bandang harap ng high ceiling, ako naman ay nagtanggal na din nga muna nitong mga naglaglagan na mga foam bricks. Akin nga muna itong niligpit dahil dumidikit nga sa paa, tapos dito nga sa tiles namin ay dumidikit, ay magdodoble nga talaga ng aking gagawin kapag hindi ko yung pinagtatanggal. At pagkatapos nga noon ay sinunod ko na nga umpisahang tanggalin itong mga nasa office corner ni Daddy dito sa may table niya. Pinagtatanggal ko yung mga books, yung drawer, at saka nga yung organizer. At lahat ng mga nakalagay na abubot diyan, saka yung mga folder na nandun sa may taas ay akin din pinagtatanggal dahil yung tabla na nakalagay diyan ay isasama ko din nga sa aking pipinturahan. Bibili pa nga ako ng isang drawer para nga itong mga abubot ni Daddy Engineer na nakalagay dito sa kanyang office corner ay maitago ko din. Dahil pagkatapos ko nga mapinturahan ito ay gusto ko talagang sobrang linis ng tingnan itong area na ito ni Daddy. Fast forward, natanggal ko na nga lahat ng abubot diyan sa may office corner ni Daddy, kaya naman pinagpatuloy na nga namin ang pagtatanggal. And finally, totoong buhay ito mga mamsa, inabot kami ng almost 3 hours bago namin natapos itong aming entrada na ito. Sobrang sarap sa paramdam kapag ganito ngang nakakatapos tayo ng ating mga gawain. Kahit napagod nga kami ni Daddy Engineer ay satisfying naman talaga. Maigi pa nga itong si Daddy Engineer dahil pagkatapos nga naming magtanggal ay nakapagpahinga na siya. Ako naman ay diretso pa rin nga ang paggawa dahil winalisan ko pa nga muna ito para nga matanggal ko na yung mga naiwan sa sahig. Sobrang dami talagang maliliit na naglaglagan diyan at kung hindi mo nga yan iimisin ay talaga namang magdidikitan nga diyan sa sahig. Magdodoble-doble din nga ang aking trabaho kaya naman akin din nga muna itong nilinisan bago naman ako mag-start ng pagtatanggal naman nitong mga naiwang pandikit din nga sa pader. Paspasan na din nga pala ako diyan dahil naalala ko nga pala ay meron nga kaming pupuntahan bandang hapon. Ay siya, hanggang dito na lang muna mga moms. Abangan nyo na lang ulit ang aking susunod na mini vlogs. Bye bye, ingat-ingat!